bayan. So alam naman natin na nitong mga kahapon, o tsaka actually 2 araw na magkasunod, ito si Banatbay may nilabas na expose mula sa kanyang pinagkakatiwalaang source diyan sa Senado. Yung sinabi niya na ito yung reason kung bakit nangyari ito. So ito ang rason kaya napatalsik itong si Zubiri ay dahil dito sa mga pera ng Senado na napunta doon sa COMELEC na hindi naman hinihingi ng COMELEC. So matindi yung expose niya ni Banatbay at meron pa siyang mga presentations. Meron pa siyang mga pinakikita na mga mga GAA. May mga GAA pa siyang pinakikita as proof na talagang may perang nawala, may perang lumipat or may pondo na napunta nga sa COMELEC galing sa kaban ng bayan. So para saan yun? Okay naman na daw yung budget ng COMELEC para sa Certificate of Candidacy this December. Para sa eleksyon sa 2025, okay naman na daw sila. Pero magugulat ka bakit dinagdagan nila yung pondo nang hindi naman nangihingi yung ahensya. So para saan yun? Kaya nga, ang dating noon yun ay para dito sa tchatcha na to. Pero according kay Bato de la Rosa, na kaibigan ni Banatbay, ay fake news. Fake news yung mga yung kinontent ni Banatbay kahapon. So ang sinasabi ni De La Rosa, hindi yan ang reason kung bakit itong Senado ay nagkaroon ng rigodon. Hindi yan ang reason. Ang reason is ganito. So nung una, ewan ko dito kay Bato de la Rosa, ano ba nangyari? Bato, ano na nangyari sa'yo? Bato, ano na nangyari sa'yo? Saan ka ba talaga kampe? Alam mo, naniniwala kami kay PRRD na ikaw ay sa kanya. Pero hindi ko alam Bato kung talagang medyo ano ka pa kasi sabi nga ni Banatbay, para kay Prime Minister. So ang ganda ng presentation ni Banatbay at ako ay saksi sa usapan nila na yan ng kanyang source kasi nga kahapon I was there when he was talking to his source at sinasabi nga na ganito nangyari. So hindi ko narinig yung eksaktong usapan but I heard them talking about this and nakakapagtaka na right after inilabas to ni Banatbay, naglabas sila ng statement na hindi daw yun ang reason. Ang naging reason daw para mapatalsik si Mig Zubiri ay dahil kay Bong Revilla. Para daw kay Bong Revilla, dahil daw kay Bong Revilla kaya daw napatalsik etong si Zubiri. Ang tindi pala ni Bong Revilla. Ang lakas ng impluwensya ni Bong Revilla para dahil sa kanya ay nagrigo doon dyan sa Senado. Kasi si Zubiri na mismo nagsasabi na ang isa sa mga reason sa tingin niya ay yung PIDEA leaks Ang isa sa mga reason is pinabayaan niya na magkaroon ng PIDEA leaks hearing. Yun yung na-feel niya na utos na hindi niya nasunod. So ibig sabihin, kino-confirm ni Mig Zubiri na mayroon talagang utos sa kanya na yung PIDEA leaks hindi matuloy. So yun yung nakakabanas doon. Ngayon, eto naman, si Bato de la Rosa, hindi ko malaman kung anong agenda niya, bakit okay na Bato. Okay na, nagsorry ka na. Sinabi mo na yung tungkol doon sa pinilit kang pumirma, okay na Kaya nagtataka ako bakit salita pa ng salita si Bato ngayon. Bakit si Bato naglalabas pa ng mga statement na hindi naman na importante. Kasi sa totoo lang naganap na Senator Bato de la Rosa, si Escudero na ang Senate President natin.
nabisto na natin rider nyo, pare-parehas si Zubiri. Well, we have high hopes dito sa bagong liderato sa Senado. Tataka ako, si Bato, bakit? Ginugulo niya pa. Ang gulo-gulo na nga ng Senado, ginugulo mo pa. Si ano na mismo ang nagsabi, si Zubiri na mismo ang nagsabi na ang reason is itong PIDEA leaks mo. Ngayon, ikaw naman, kinukulit mo na ang naging rason ay si Bong Revilla. So ibig sabihin ba to, alam mo pala talaga all along na merong nang nagaganap na kudita diyan sa Senado, pero nagdadrama ka pa nung nakaraan na sinasabi mo na ayoko talaga eh. Gusto ko talaga sa kanya, kaya lang napilitan akong pumirma. Ayan, kaya eto ngayon mga bossing, pakinggan natin itong balita na to. Ang reason kung bakit ito daw, bagong rason to bagong rason. Hindi daw, mali daw yung analysis ni Banat. Mali yung nilabas daw ni Banat kahapon na mga dokumento na nandoon mismo yon sa official gazette ng ating bansang Pilipinas. Oo, yung GAA, General Appropriations Act. Nandoon na yung mga numero na yon, mga bossing. Hindi daw yon. Banat, hindi yan. Hindi yan. Ang rason kung bakit napatanggal si Zubiri ay dahil kay Bong Revilla. Panoorin natin kung bakit. Dahil umano sa hindi pinayagang virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ng Senado, kung kaya gumulong ang rigudon sa Senado. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, may foot injury kasi noon si Revilla. Ang tugon naman ng mga supporter ng dating Senate President sa Senado sa pagtutok ni Darlene Cai. So dahil daw kay Bong Revilla na galing sa opera na ayaw daw pumayag ni Zubiri, matindi rin pala talaga si Zubiri, no? Parang si Zubiri, parang yung para siyang yung boss nyo sa kumpanya. Yung may sakit ka na, pinipilit ka pang pumasok. Malayo sa bituka yan, pumasok ka pero may sakit ka. Meron ka namang leave, pero ayaw kang pa-absinin. Na tila mo siya ang nagpapasweldo sa iyo, di ba? No, para din yan yung yung kasama mo sa opisina na sipsip. Na kung makasipsip, akala mo ipapamana sa kanya ng may-ari ng kumpanya, yung kumpanya. So, yun ang problema. O, tingnan natin, diretso. Rules on bedridden. Eksaktong isang linggo matapos mag-resign bilang Senate President si Senator Mig Zubiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umattend ng sesyon. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices? So kung sa mga hindi pa nakakapanood nitong balita na to, just recently po nagkaroon po ng injury si Bong Revilla na kailangan po siyang operahan. Ngayon, he was requesting na sana attend na lang ako ng session sa bahay kasi nga hindi ako makalakad eh. So hassle from Cavite, babiyay pa ako to Senate para lang maka-attend ako ng mga sessions natin. Ayaw ko kasi talagang umabsent eh. Ayaw kong po umabsent, baka naman pwede work from home na lang ako. O baka naman pwede kasi meron naman akong reason eh. Meron naman akong medical certificate. Nakikita mo naman na talagang hindi ako makalakad. So baka naman. So yun yung isa sa mga pinagtalunan nila diyan sa plenaryo. At tingnan pa natin yung mga sasabihin nila dito. Apparatus and apparently under rehabilitation, Mr. President. Is he really required to be physically present during hearings? I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Lagi ko po nakikita rito na may kulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahi mula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag si nooy Senate President Mig Zubiri dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. Sabi putya para ka rin pala diktador para ka rin pala talagang presidente, Zubiri. Buti na lang wala ka na din talaga dyan. Mantahin mo ganun ka kawalang puso.
Putang ina, siguro kung sa'yo nangyari yan, kung iba ang Senate President, baka yung Senate President pa ang magpilit sa'yo. Huwag ka nang pumasok. Kita mo na nga, may sakit ka na. Huwag ka nang pumasok, pwede naman makakaboto ka pa rin naman. Kapag may botohan, privilege speech ka pa rin naman via Zoom. Pucha yan. So itong si Zubiri, sobrang tigas din ng puso, no, para tiisin mo yung mga kasamahan mo na naghihirap, pucha, nakasaklay, naka-wheelchair, galing pa ng malayo yan. Mano ba naman yung payagan mo na total naman, ginagawa naman na yan. Di ba? Walang hiya talaga to si Zubiri. Kala mo siya siya may-ari ng Pilipinas eh. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID infected individuals or those that have contagious diseases, COVID, TB, Ebola. Pagka ganyan, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit. Oh. So sabi niya, hoy Bong Revilla, ang tawag dyan, malingering sickness. Wala ka naman sakit, nagpapanggap kami sakit. Ha? Tama nga naman si Zubiri dun. Ayaw mo umattend sa Senado, pilay ka na, may tahi ka na, pumupunta-punta ka pa sa presidente. Tas yung tayo mo naman dun, okay naman. So bakit ka absent? Walang hiya. Medyo talaga namang putya yan. Medyo iba Mig Zubiri ha. Iba ang ugali mo ha. Tayo na ang linis-linis ng pagkatao mo ha. Zubiri, ang lakas mo. Power tripping ang tawag dyan. Putya, pare-parehas na kayong mga power tripper. Diyan sa gobyerno.